Kung kayo ay isang SSS pensioner, GSIS pensioner, senior citizen o retiree, itigil muna ninyo ang ginagawa ninyo at pakinggan ito. Sa video na ito, malalaman ninyo kung kailan talaga i-release ang dagdag na 1,000 piso sa inyong pensyon, paano ito kukumputin sa inyong monthly na halaga, at kung may mga babala na dapat malaman bago pa man sumabog ang balitang ito sa social media. Mga kababayan, marami pong mali ang kumakalat ngayon, kaya hanggang dulo ninyong pakinggan ito. Una sa lahat, ano ba talaga ang nangyayari? Simula Hunyo 2026, ipinapatupad na ang ikalawang tranche ng pagtaas sa pensyon ng mga SSS pensioners. Ibig sabihin nito, kung kayo ay tumatanggap na ng buwanang pensyon mula sa Social Security System, asahan ninyo na dadagdagan ito ng halagang umaabot sa 1,000 piso bawat buwan, depende sa kategorya ng inyong benepisyo. Ito ay pagpapatuloy ng unang pagtaas na ipinatupad noong nakaraang taon. At ngayon, narito na ang sinasabi nilang second tranche o ikalawang bahagi ng dagdag na ito. Bago tayo magpatuloy, gusto kong linawin agad ang isang bagay. Itong dagdagang pensyon, hindi po regalo o awa lamang ito mula sa gobyerno. Ito ay karapatan ninyo bilang mga pensyonadong nag-ambag sa SSS sa mahabang panahon ng inyong paggawa. Kaya kung kayo man ay nag-aalala kung totoo ba ito, sigurado tayo. Ito ay bahagi ng patuloy na pagpapahusay ng benepisyo para sa mga nagretiro ng matapat sa kanilang trabaho. Ngayon, pag-usapan natin ang numero. Paano ba ito kukumputin? Kunwari, kung ang kasalukuyang minimum pension ninyo ay 2,000 piso bawat buwan, sa pagdating ng second tranche na ito, maaaring umabot ito sa 3,000 piso bawat buwan. Depende sa inyong taon ng pag-ambag at sa kategorya ng inyong benepisyo. Para sa mga nakatanggap na ng unang dagdag noong nakaraang taon, ang second tranche na ito ay karagdagan pa rito, hindi panibagong baseline. Kung kayo halimbawa ay tumatanggap ng 4,000 piso buwanang pensyon bago ang dagdag, posibleng umabot ito sa 5,000 piso pagkatapos maipatupad ang ikalawang yugto ng pagtaas. Mahalagang malaman ninyo na ang eksaktong halaga ng dagdag ay nakadepende sa inyong contribution history, gaano katagal kayo nag-ambag, at kung anong klase ng benepisyo ang tinatanggap ninyo, kung regular retirement pension man ito o disability pension. Kaya kung makakatanggap kayo ng text o paalala mula sa SSS, huwag mag-alala kung iba ang halaga ng dagdag ninyo kumpara sa kapitbahay ninyo. Normal lang ito dahil iba-iba ang computation base ng bawat pensyonado. May isa pang mahalagang update na dapat ninyong malaman, at ito ay tungkol sa mga may loan deductions. Kung kayo ay may natitirang utang sa SSS, tulad ng salary loan o calamity loan noong nagtatrabaho pa kayo, posibleng may automatic deduction ito mula sa inyong pension kada buwan. Halimbawa, kung ang dagdag ninyong pension ay 1,000 piso at may umiiral na monthly deduction na 300 piso para sa loan, ang aktwal na madadagdag sa inyong makukuha ay magiging 700 piso lamang. Kaya huwag magtaka kung mas mababa ang inyong natanggap kaysa sa inaasahan. Tingnan muna ninyo ang inyong SSS records o tanungin sa pinakamalapit na SSS branch kung may balanced loan pa kayong dapat bayaran. Ngayon, pag-usapan din natin ang tungkol sa clawback or offset. Ito ang hindi alam ng marami. Ang clawback ay nangyayari kapag may overpayment na natanggap ninyo dati. Halimbawa, kung sobra ang ibinigay sa inyo noong unang pagtaas ng pensyon dahil sa human error o late processing. Kapag ito ay natuklasan, may posibilidad na ibawas ito ng unti-unti sa susunod ninyong pensyon bilang adjustment. Hindi ito parusa, mga kababayan. Ito lamang ay paraan ng SSS para itama ang naunang pagkakamali sa computation.
Kung sakaling makatanggap kayo ng abiso tungkol dito, huwag matakot. Basahin lamang ito ng mabuti at kumpirmahin sa opisyal na SSS branch malapit sa inyo kung totoo ito. Pakinggan ninyo itong mabuti. Para sa mga GSIS pensioners naman na kasama nating nanonood, mayroon din kayong katumbas na proseso. Bagamat iba ang ahensya, parehas ang prinsipyo. Kung kayo ay may natitirang utang sa GSIS tulad ng policy loan o emergency loan, may automatic deduction din ito sa inyong buwanang pensyon. Mahalagang laging i-monitor ang inyong GSIS account online o sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang opisina upang malinaw ang status ng inyong mga benepisyo. Ngayon, ano ang schedule ng pagpapalabas nito? Ayon sa inaasahang implementasyon, ang second tranche ng pagtaas ay ipapatupad sa pagsisimula ng June 2026 kasabay ng regular na buwan ng pension release. Karaniwan, ang SSS pension ay inilalabas sa unang linggo ng bawat buwan para sa mga umaasa ng bank credit at sa ikalawa o ikatlong linggo para sa mga umaasa pa rin sa cash payout sa pamamagitan ng mga padala center. Mahalagang tandaan na maaaring magkaroon ng kaunting pagkakaiba sa petsa depende sa inyong bangko o sa rehiyon na kinaroroonan ninyo, kaya huwag agad mag-alala kung hindi pareho ang oras ng inyong pagtanggap kumpara sa ibang pensyonado. Huwag ninyong palampasin ito bago kayo makatanggap ng dagdag na ito. Siguraduhing updated ang inyong ACOP o Annual Confirmation of Pensioner Status. Kung hindi pa kayo nakaka-comply ng ACOP sa taong ito, posibleng ma-hold muna ang inyong buwanang pensyon, kabilang na ang dagdag na ito. Bisitahin ninyo ang pinakamalapit na SSSS branch o gamitin ang Pension Alive feature sa pamamagitan ng SSS mobile app kung available ito sa inyong lugar upang patunayan na kayo ay buhay at karapat-dapat pa ring tumanggap ng benepisyo. Ngayon, gusto ko ring balikan ang isang mahalagang paalala. Ito ang dapat na palaging tatak sa isip ninyo. May mga grupo sa social media at maging sa text messages na gumagamit ng pangalan ng SSS o GSIS upang manloko ng mga senior citizen. Kadalasan, sasabihin nila na may espesyal na dagdag kayo na ipapadala lamang kung magbabayad muna kayo ng processing fee o kung ibibigay ninyo ang inyong personal information tulad ng OTP, bank account number o SSS number. Mga kababayan, hindi kailanman maningil ang SSS o GSIS ng kontribusyon o bayad bago ibigay ang inyong pensyon. Kung may nakatanggap kayo ng ganitong mensahe, huwag kayong magbigay ng anumang impormasyon at iulat ito agad sa opisyal na SSS o GSIS hotline. Narito ang ilang praktikal na payo para sa ating mga senior citizen at pensyonado. Una, laging i-verify ang anumang balita tungkol sa pensyon sa opisyal na website o opisyal na Facebook page ng SSS at GSIS. Huwag basta-basta paniwalaan ang mga forwarded message na walang malinaw na pinagmulan. Pangalawa, kung kayo ay may mga apo o anak na marunong gumamit ng internet, hingin ang tulong nila upang i-check ang inyong account online sa pamamagitan ng My SSS Portal o GSIS Touch App. Pangatlo, huwag kalimutan ang pag-renew ng inyong valid ID at ang regular na pag-comply sa ACOP dahil ito ang susi upang hindi ma-interrupt ang daloy ng inyong pension. Mahalaga rin na malaman ninyo na kung kayo ay tumatanggap ng parallel benefits gaya ng social pension mula sa DSWD para sa mga indigent senior citizens, hindi ito nakakaapekto sa inyong SSS o GSIS pension increase. Ang social pension mula sa DSWD ay hiwalay at idinisenyo para sa mga senior citizen na walang regular na pensyon mula sa SSS o GSIS. Kaya kung kayo ay tumatanggap ng SSS pension, malamang hindi kayo kwalipikado para sa DSWD social pension.
Ngunit kung sakaling kayo ay tumatanggap pa rin nito, kasabay ng SSS, mainam na kumpirmahin ito sa pinakamalapit na DSWD office upang maiwasan ang anumang issue sa hinaharap. Ito ang hindi alam ng marami. Minsan, may mga pensyonado na nag-aalala na kapag tumaas ang kanilang pensyon, mababawasan din ang ibang benepisyo nila tulad ng PhilHealth coverage o discount card privileges. Sa katunayan, hindi totoo ito. Ang inyong senior citizen discount, PhilHealth benefits, at iba pang privileges ay hiwalay sa computation ng inyong pension, hindi ito maaapektuhan ng pagtaas na ito. Kaya huwag kayong mag-alala na kung tumaas ang inyong pensyon, mababawasan ang ibang tulong na nararapat sa inyo. Ngayon, para sa mga retirees na bago lang nag-apply ng pensyon, mahalagang malaman ninyo na ang second tranche increase ay applicable din sa inyo kung ang inyong unang claim ay naproseso bago o pagkatapos ng petsang ito. Hindi ninyo kailangang mag-apply ng hiwalay para sa dagdag na ito. Ito ay automatic na isasama sa inyong computation kapag ito ay naipatupad na ng SSS sa buong sistema. Mga kababayan, alam ko na para sa marami sa inyo, ang 1,000 piso na dagdag ay maliit na bagay sa mata ng iba. Ngunit para sa isang pensyonadong umaasa lamang sa kanyang buwanang tulong upang mabili ang gamot, makapagbayad ng kuryente, o makatulong sa apo na pumapasok sa paaralan, ito ay malaking bagay. Kayo na nagtrabaho ng taas noo sa buong buhay ninyo, na nag-ambag sa SSS o GSES nang walang pagdaramdam, ay karapat-dapat sa bawat piso ng dagdagang ito. Hindi ito kahabagan, ito ay bunga ng inyong pawis at tiyaga sa paghahanap buhay noong kayo'y bata at malakas pa. Naiintindihan namin na ang proseso ng paghihintay ay nakakapagod, lalo na kung kayo ay may sakit na dapat asikasuhin o pamilyang umaasa sa inyo. Kaya naman, mahalaga na laging may bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga pensyonado at ng ahensyang nagseserbisyo sa inyo. Kung may katanungan kayo tungkol sa inyong specific na computation, huwag mag-atubiling pumunta sa pinakamalapit na S o GSIS branch o tumawag sa kanilang opisyal na hotline upang malinaw ang inyong status. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mga mahahalagang punto. Una, ang second tranche ng 1,000 pisong pension increase ay ipapatupad simula June 2026 para sa mga SSS pensioners. Pangalawa, ang halaga ng dagdag ay nakadepende sa inyong contribution history at kategorya ng benepisyo. Pangatlo, kung kayo ay may loan deductions, asahan na may babawasin dito bago ang aktwal na dagdag na matatanggap ninyo. Pang-apat, ang clawback o offset ay para lamang sa pagtatama ng naunang overpayment, hindi parusa. Panlima, siguraduhing updated ang inyong ACOP upang hindi ma-hold ang inyong pension. At panghuli, mag-ingat sa mga scam na gumagamit ng pangalan ng SSS o GSIS. Huwag magbigay ng personal information sa hindi opisyal na source. Mga minamahal naming pensyonado, mga senior citizen at mga retirees, alalahanin ninyo na ang pensyon na inyong tinatanggap ay hindi lamang numero sa inyong bank account. Ito ay representasyon ng dekada-dekadang pagsisikap, pagtitiis at pag-ibig na inilaan ninyo para sa inyong pamilya. Kayo ang dahilan kung bakit umunlad ang maraming tahanan sa Pilipinas. At ngayon, panahon na para naman kayo ang alagaan at pahalagahan. Kung kayo ay umaasa sa video na ito upang malaman ang totoong impormasyon, tulungan din ninyo ang ibang pensyonado na maliwanagan. I-share ninyo ito sa inyong mga kapitbahay, kaibigan o kasamahan sa simbahan na maaaring hindi pa nalalaman ang balitang ito. Marami sa kanila ay walang access sa internet o hindi ganong bihasa sa social media, kaya kayo ang magiging tulay upang maabot sila ng tamang impormasyon. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel na ito
at iyon ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa susunod na update tungkol sa inyong pensyon, benepisyo at karapatan bilang mga pensyonado ng Pilipinas. Kami ay nangako na magpapatuloy sa pagbibigay sa inyo ng tapat, malinaw at napapanahong impormasyon dahil kayo ang nararapat dito. Sa muli, mga minamahal na pensyonado at mga kababayan, salamat sa inyong panahon sa pakikinig. Ingatan ninyo lagi ang inyong kalusugan, mahalin ninyo ang inyong sarili tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong pamilya. At tandaan, ang inyong pensyon ay karapatan, hindi pabor. Mag-iingat po kayo lagi at sa susunod na video po muli tayo magkita. Paalam at maraming salamat sa inyong tiwala.